dumami siya at nakakain ka ng reactive food, magkakaroon ng chemical reaction, aatake siya. Okay? Kaya kung sa puso umatake, heart disease. Kaya mga tao na matay, heart attack. Kahit bata, babakit, doon umatake. Tanda mo, ang bacteria and viruses, located sa plaquetary tube, sa dugo mo, sumasama yan. Kaya pag binuksan mo itong ulo ko, may dugo, kahit may dugo yan. Sa dugo siya. Naglalakbay siya, no? Yung pharmaceutical, tapos na po yun. Nutrition, tapos na yan. Phytochemical, kaya ka maraming nagpa-inject. Yung isang pasyente namin, nagkaroon ng quadriplegia. Di ba? Quadriplegia. Anong sabihin ng quadriplegia? Ang stroke mo, bata po siya, 38 pa lang. Matalino, accountant. No? Hindi ko nabag niya yung pangalan niya kasi. Pero taga magsaysay siya. Ang asawa niya, US citizen, no? Kahit sabi sa akin, kahit 1 milyon, kaya niyang bilhin. Basta gumaling siya. Quadriplegia kasi nagpa-inject siya ng, ano ba yan? AstraZeneca. Yung AstraZeneca, yung unang time na hindi pa siya, wala pa sa clinical study. Delikado yun. Kaya sa chimpanzee lang naman AstraZeneca, kaya sa unggoy galing, yung Johnson Johnson, kaya sa kabayo, cell ng kabayo, i-inject sa'yo. Ayaw mo ng Johnson Johnson, kaya mo no? Pfizer. Baboy at aso, pinagsama, cell. Tapos, i-inject sa'yo, tapos, kala mo, light up sa katawan mo yun. Yun ang phytochemicals. Kaya yung bacteria sa katawan ko, pero yung kinain na organs ko, hindi na mabalik sa normal yun. Gets nyo? Ganun yun. Dumating ko yung 4, nanotechnology. Nanoscience, narinig mo yun? 10,000 element ang gamot, kinumpak ng mga scientists at doctor into one capsule. Kaya kung si Ma'am Lucy ay 50, ang kaya niyang gawin, 50% ng edad mo, i-renew niya. Ibig sabihin, Ma'am, para ka lang 25. Kaya magaling na po ang nanotechnology. Okay, pang-4, no? Pang-5. Ano yung pang-5? Biotechnology. Ito na po siya. Pag sinabing biotechnology, kaya sabi ko may panahon. Kaya ang libro, noong panahon ko sa nasyonal, nalipasin ako ng nasyonal. 2000 ako graduate. Yung libro noon, hindi applicable ngayon. Diba? Lumuluma. The same with medicine. Ang uso na ngayon, bio means life. Okay? Biotechnology, ano gagawin niya, Ma'am Lucy? Buong cell mo papalitan niya. Kung 50 ka na, kung nano 50% lang, kaya may sakit ka pa rin. Ito po, buong selula mo. Kung ikaw 50 ngayon, biro mo after 10 days, uminom ka ng Diva Secret, ipapanganak ulit ang mga cell mo. Tandaan mo, kaya nga stem cell eh. Bakit? Siya na po ang the best na gamot sa cell. Okay? Kapag ang tao nagkasakit, ang ating katawan, binubuo siya ng mga 300 trilyon. Okay? Kapag ang cell nasira, magkakasakit ka. Ang unang sisirain niya, tissue. Ganyan ang sistema. Yung channel ng katawan, no? Kaya maraming tao, ba't ako nangangalay? Tissue na yun eh. Kasi yung cell niya, hindi alam na, ina-atake na. Nakapasok na yung cancer cell o bacteria kasi negative ang mind niya. Okay? Di ba tao kung may sakit ako, kahit anong gamot ibigay mo, Dok, mamamatay ako. What the mind can conceive, the body can achieve. Pag sabi mo, mangyayari. Dadami na sa cancer cell kapag negative yung may katawan. Tandaan mo yan, ha? Kapag negative ka, dumadami yung cortisol. Yung cortisol pa yung negative reaction ng katawan, no? Nag-multiply yung cancer cell the moment na negatibo ka. Kaya tinan mo sa pasyente, sasabi ng mga doktor, laksan yung loob mo. Kasi pag laksan loob mo, dumadami yung happy hormone. Yung happy hormone, yun ang bibigay ng healing. Okay? Nainig niyo yun? Kaya sabi niya, laughter is the best medicine. Okay? Tissue, pag nasira ang tissue, organs. Kaya maraming tao, failure ng organs, nagdi-dialysis. Ako dahil ko pasyente Ma'am Lucy na nagdi-dialysis, sabi ko, alam mo ang dialysis, hindi ang gamot, prolonging lang. Pasyente ate, doktor, no? Si Dr. Asoy, ano? Sa Pangasinan. Pero mo, 500 sila lang buhay. In 5 years na ginamot namin, patay na lahat kasi doktor siya. Siya yung doktor na matalino. Nag-aaral ng Harvard, doktor ng WHO, matalino. Tapos sa kanya, nung kinausap ko, isang usap na pag-usap eh. Na-convince ko yan, diba? Kumat na marami. Sabi ang asawa niya, huwag na ganyan. Lahat sinubukan natin. Sabi ko, Ma'am, yung sinubukan mo kasi, nagamot, pharmaceutical, neutra, nanotechnology, phytochemical, wala pang bio. Iba si Pedro, iba si Juan. Huwag mo sabihin na, matagal na kami ganyan, iba naman to.
Di ba? Ganun yun. Organs. Pag nasira ang organs mo, system. Digestive, ang dumi mo, iba na. Skeletal, ubo-ubo ka na. Kahit pala yung mga antibiotic mo, titawagan ka ng mga bakterya. Nagpa-CT-scan ka, nagpa-laboratory ka. Si Ma'am Hippolito, nagpa-ano daw siya, endoscopy. Nagpa-inject siya ng 100,000. Sabi ko sa kanya, nagpa-CT-scan ako, pwede mag-glide down yung mga bacteria at virus, no? Diyan siya nakatira, nag-glide down. May makita ba, Ma'am Lucy? Wala. Pero nagbayad ka ng 12,000 to 15,000. After ng test, babalik ulit sa ulo mo, masakit ulit. Kaya kasi magbulakbay ng mga bacteria and viruses from head to toe. At alam na kapag nag-test ka, laboratory, alam na yan. Eh pag laboratory ka, blood chemistry, ano gagawin ng bacteria? Magkulay dugo siya. Kaya sabi sa'yo ng result, Ma'am Lucy, galing mo. Congratulations, negative. Titawanan ng bacteria kasi nagkulay dugo siya. Para sa hunyamo. Nag-shift into color blood, kaya walang makita. Ang result negative, pero kulay dugo lang sa kanina. During the laboratory, ultrasound, CT scan, hindi po siya accurate. Ang accuracy po nila, 60 to 70% lang. Kaya nga may, ano ibig sabihin niyan? Right and wrong. Sa akin marinig yan. Pag umuuba ko, anong indication? Meron ako sakit sa bagat. Sumusuka ka ng dugo. Pag sumusuka ng dugo ang pasyente, at binigyan mo, sayo mo ng maintenance na pambaga, wrong siya. Kasi pag sumusuka ng dugo ang tao, may apat sa health problem, health condition, o health issue. Pwedeng thyroid gland, ito, erected, kasi daka, nagagasgas siya, lalabas ang dugo. Pangalawa, heart disease. Kapag blood o puso ng mga tao, cardiovascular disease, sumusuka ng dugo yan. Pangatlo, colitis, gastroenteritis o ulcer, sumusuka ng dugo yan. Pang-apat, baga. Ay mga doktor, RX na eh. Bigyan ng baga for 6 months wrong. Di ba? Anong mangyayari sa'yo kapag binigyan ka lang? Pang-baga pero sakit mo colitis. Magiging dalawa pong sakit mo. Magigising po yung baga. Kaya kayo mga bawal uminom na wala kang sakit. Kaya ngayon paliwanag, gamot sa ibang bansa. Sa atin bawal eh. Kasi kapag wala kang sakit sa tiyan, bawal sa uminom. Eh paano nga? Ang doktor mo, mali ang findings. Doon ka kawawa. Di ba? Kaya magbayo ka. Walang side effect, walang overdose, walang underdose, walang contraindication. Ang kidney, alam mo, 30 mg na po araw-araw. Ang liver po, 30 lang din. Ang kidney po is biofermenter, ang liver filter. Ngayon, bibigyan ang doktor mo ng 5 klase gamot, iba sa puso, sa atay, sa baga, sa dugo. 30 lang, dapat 60 lang in one day. Tinanay nga, pitigil ko lahat eh. 5 gamot, pati kasi nagkatay ko, umaabot ng 150 a day. Sabi ko, patay ang kidney mo dyan. Diba? Patay. Kaya marami naman matay eh. Naniwala sa doktor nila. Ang doktor ngayon, ayaw nito. Okay, mag-sign ng ganyan, bagay yan eh. Ang uso ngayon ganyan, o papel. May yung sign ng ganyan, piso lang. Kaya kamalaki ng 20 pesos. Kaya kami, mag-wrong na yan. Obsolete na yung sign yan. Ang uso ngayon ganyan, o papel. Okay, mag-sign ng pera, wala akong ganyan. Wrong yan, 20 lang yan. Bilang ko lang eh. Ganyan, no? Okay? And system, the human body. Yan. Okay? Bagsak ng collagen, pagkasag na yung balat mo, okay? Kasi naiwakan yung mic. Ngayon, malakas mo ang boost ko. Okay? Ngayon, ano ang stem cell? Para alam din, ha? Sino nakilala kay Imelda Marcos? Sino nakilala? Lahat. Ilan taon na siya? 96. 95, turning to 96. Si Juan Jose Relay, ilang taon na? 100. 101, mag-102 na siya. Si Chami Chingson, natatakbo na senador ngayon, tumatawag sa akin yun. 96 na siya. Anong sekreto nila? Stem cell. Stem cell. Sikit sa kino, ba't gumaling? Stem cell, autoimmune disease, walang gamot yun. Ang autoimmune disease, yung cell mo at saka immune system mo naglalaban. Kaya walang gamot na tumatanggap sa katawan niya. No? Pero ito, grabe. Si Ma'am, mag-testimony ka mamaya. Mga 2 minutes lang. 3 kayo, okay? Yung mga, sa Palawan, ang dami talaga. Mga pasyente ko, mga hindi na kaya ng doktor, nilalabas ko. Kaya lumakasok sa Palawan eh. Isang buwan, nag-sell kami ng 3 million. Pero mo yan, pero ang tao mahirap, no? Mahirap, wala akong mahirap, pero pag kailangan, maglalabas. Kasi pag may 3 million ako,
Tinanong mo ako, hindi mo sabihin na may 3 milyon ako eh. Pero pag critical ang situation, maglalabas. Ibibintang ang bahay, pati asawa, ibibintang niya eh. Bakit tawas sila? Gano'n yun. Pupunta ka ng Germany, ano ba ako, may cancer ako. Dati kasi may vertigo ako, no? Pagpunta mo ng Germany, ang one way ngayon, papunta ng Germany po, kalahating milyon, kasi peak season. Kalahating milyon, one way pa lang. Bakit po Germany? Ang Germany po ang pinakamagay na gamot. Kahit sasakyan, kahit baril, Germany. Dahil po ang Japan ng Germany, dahil ang Australia, US, Canada. Okay? Ang pupuntahan niya po doon yung Villa Familia. Okay? Yung Villa Familia, sila po yung nagbibigay ng treatment na stem cell. Alam mo ang stem cell po, niya alam, noong 1931 pa siya na-discover. No? Dito, Paul Niehans. Galing. Isa po siyang biologist na ang galing niya talaga. Bacteriologist, no? Pero, ang kailang secret, hindi natin pinaalam sa atin, no? Ang yung stem cell po, napakamahal nun. Ngayon, after 3 to 6 months, papag-aralan na ba ako sa Ma'am Lucy, German. Ang gagawin ng doktor doon, mga pathologist, mga specialist ng doktor, maghahanap ng kamats ko. Kasi ako may cancer. Kailangan fit yung dugo natin, pareho, blood type. System mo, metabolism mo, pareho tayo. Okay, para kukuha sa bone marrow mo, blood vessel, transfusion, ililipat sa akin, gagaling ako. Pero 1 million po para mabuhay uli ako ng another 1 year. Tapos, yung pagkain ko doon, 6 months, 1 million din. Pag uwi ka ng Pilipinas, another 500,000. Naka 3 million ka for 1 year life extension program. Kaya yung mayaman sila Imelda, kaya na 5 years, 10 years agad yan. 10 million ka agad. Isang inject lang, kasi 10 years, mayaman sila. Pangalawang stem cell, human stem, animal stem cell. Kaya narinig nyo yung mga tuko, binibili tuko. Binibili yan, mahal di ba noon? Bakit po? Yung inside niya ginagawang stem cell. Yung placenta po ng animal, like sheep and deer placenta. Pero, may isang pasyente ako, leukemia ang sakit niya. Alam niyo po, 1 week, i-study yun. Pag-inject po Ma'am Lucy, sir, dati, no? 100,000 po isang inject. Para mabuhay ako ng another 3 months. On the 4th month, aatake na kung meron akong, kung ako may leukemia, hemoglobin bababa, platelet bababa ulit. Kailangan mo ulit 100,000 para mabuhay ako ng 3 months. Di ba kita mo? Hayop yun eh. Iba kasi ang tao sa hayop ang cell natin. Tandaan mo, ang tao, biblically speaking, gawa tayo sa herbal. Vegan. Kaya sabi nga, fruits, vegetable, no? Grains and nuts and water. Kaya good news, may pangatlong stem cell na fit sa atin, umat sa atin. Ano yun? Itong Levi stem cell. Bakit po? Siya po pinakamura. Mahal po yung dalawa. Mahal yun. Ito po mura. Yung dalawa, mapapamura ka. Ito po mura. Ang award niya po is the most economical stem cell in the world. No? At ang maganda po, ngayon po nasa 80 countries na tayo. 80 countries, no? 15 taon ng clinical niya from Europe, iba-ibang bansa, bago nagpunta ng Japan, USA, Malaysia, then Philippines. Sabi, no? Ano ito nga, diba? Diba? Yan. Ngayon, bakit siya nakakagaling? Anong mayroon? Kaya ganito, kapag may cancer isang tao, okay? Kapag nakainom pa ng stem cell, ay hindi meron po yung itawag na pinsaldehyde. Ano po yung pinsaldehyde? Ang ating katawan kasi, parang kayo mababait, no? Di ba pag may tao lumapit sa inyo, sabihin magkakamahanap kayo, papatulugin mo. Gawin din ang ating cell. Kaya hindi alam ng cell natin na ang titikit sa kanya mga cancer cell. Kasi magkukunwari silang good cell. Kapag nakita na nilang okay, mabait yung cell mo, titira siya. Kaya from head to toe, pag sa utak, brain tumor. Pag dito, goiter, thyroid glands, no? Sa dugo mo, leukemia, anemia. Sa mga ugat mo tumira kasi nakapasok sila eh. Kasi kala na ating cell, good cell sila, yung pala cancer cell sila. Okay, pero kapag uminom ako ng stem cell, 10 araw matagal na, hanggang 30 days, pag-develop yung compound na pinsaldehyde, anong gagawin? Tatapang na yung cell. Hindi mo? Makikilala niya na negatibo pala yung cell na yan, peki, palitiwa ako, alam ko, pag tinila kita, pag utangan mo ako papatayin mo, alam ko, kasi alam ko ng psychology. Ganun din siya. After nila makainom nito, alam nila ma-distinguish kung good o bad cell yung pagka-trap sa kanila. Yun yung pinsaldehyde. Didihan nyo ang mga term ng pinsaldehyde. Okay?
Ngayon, pag dumami yung benzaldehyde, dadami yung iyong hormone. Ano yon? Yung healing. Alam niyo po yun? Okay? Una po, yung dopamines. Yung dopamines po, yan po yung ating neurotransmitter. Sabi ko nga, pag inisip mo mangyayari, pag dumami yung benzaldehyde, develop yung neurotransmitter na dopamines, malalaman mo kung lulukoy ka ng taong kausap mo. Kasi tataas yung knowledge and wisdom mo. Alam mo kung lulukoyin ka, approach siya pa lang. Hello, mangutang yan. Diba? Hi, kamusta ka? Pero 5 taong hindi kayo binabate, o tatawag sila. Ganun yun. Kasi dumami yung dopamine mo. Ako pag ganun, ayoko na kausapin yung deny, block ko na yun. Alam ko utang yun eh. Or i-scamin ako. Diba? Diba? Ganun lang yun. Dopamine. Pangalawa, yung, di ba maraming tao may mga sakit ngayon? Relieve lang gamot. Dadami yung endorphin. Yung endorphin po, ito po yung anti-pain tolerant. Endorphin po, anti-pain tolerant. Para siyang benzoic acid o mga pain reliever. Kaya pag may mga arthritis kayo masakit, sino po may arthritis sa inyo? May arthritis. Meron ba dyan? Lahat. 5 klase po ang arthritis. Iba yung gout sa pagkain yan. Yung traumatic, pasma yan. Yung osteoarthritis, kulang po ng kalsyo po, ayaw niyan. No? Yung rheumatoid, sa edad yan. Maraming klase yun.